Ayun na nga, napakaganda ng lugar na eto, kung nasan tayo ngayong araw, nasa isang sunflower field. Hindi, mali pala, hindi siya sunflower, kundi canola. Oo, maliliit siya na mga petals, mga flowers. Pero dito sa Canada, tuwing summer, kumbaga yan yung number one na itinatanim ng mga magsasaka dito. Ang isang problema nga lang natin ngayong araw is napakadaming lamok. Ayun, kamuntik na. Pero napakaganda niya, malamok nga lang, and sobrang fresh pero ng hangin. Ay nako, hindi mo aakalaing malapit lang yan sa isang construction area. But sa ganyang klasing view ay grabe naman, men. O, lakad lang tayo ng konti para makita ang kabuuan ng malawakang canola field. Ayun no, sabayan pa ng pag-landing ng eroplano. Hindi, pag dumaan lang pala, hindi pa siya lalanding. Ayun no, napakadaming lamok. Grabe naman men. Kabilaan. Tara, 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 let's go! Alis na nga lang tayo kasi nga, ayun no, mga sumusunod pa rin. Kita ba? Ano yan, lamok ba yan o baka langaw naman na? But it's a beautiful day. Napaka... Nasa na ba tayo ngayon? Maghahanap tayo ng maganda pang view. Yung araw, sobrang taas pa din eh. Nandun pa rin siya oh, men. Aakalain mo, alas 4, alas 3 lang. Ayun, alas 7 na pala. So, ganto dito tuwing summer. Meron pa nga alas 10, alas 11 na ng gabi. Meron pa ding araw, which is para ka talagang vampira nun. Gusto mo nang matulog, pero may araw pa din. Basically, ganyan lang yung pang-araw-araw na life ng mga tao. After ng work, ayan, park sila sa bahay nila, syempre, and relax for the rest of the day. Kumbaga, natapos na yung work nila. So, chill lang, kumbaga. Napakaganda ng mga halaman doon. Halaman ba yon? Hindi ko nga alam kung anong tawag doon eh. Sunflower ba? Canola? Or sampagita? Ganto siya kainit. Tuwing summer, kailangan din mag-t-shirt. Aakalain mo talaga na yung isang bansa na sobrang lamig, ang daming yelo, 'di ba? May winter kasi lamig ng Antarctica. Tuwing summer din, napakainit. Grabe. To the point na ayun no, naka-t-shirt lang tayo, naka-shorts ako ngayon, naka-tsinelas lang, and para lang din siyang Pilipinas talaga. Kahit saan naman talaga, kailangan nating sumunod sa tamang speed limit. So, dito sa natin, itong dinadaanan natin ngayon, 70 ata yung maximum. Hindi ko alam, but ayun, nasa 68 tayo, 69. Hindi naman siya yung sobrang bilis. Chill lang, kumbaga. Mahirap na eh. Mahal ang... Oo, naku, mahal yung matikitan ka dito, overspeeding sa Canada. Magkano na rin kaya? Last time na pull over ako dahil sa speeding, ang binayad ko is $160 plus tax. So medyo mahal ng konti. Oo. Isang isang sapatos, men. Nike Air Force na yon, ano ba naman. But wala eh, overspeeding tayo, guilty ako, and kailangang bayaran. Ayun no, maganda yung isang bahay diyan no. Sheesh, kita ba? Para lang siyang mansyon, men. Diyan sa area na yan, medyo mamahalin yung mga properties. So, ginagawa pa lang siya, construction. And soon, magiging na yan, madami ng mga bahay.
Oo, hindi natin afford yan, men. Medyo mahal. Pangarap. Napakabigat ng word na yan. As a bata, ang dali lang sagutin. Okay, gusto kong ang pangarap ko maging ganito, maging nurse, doktor, maging engineer, maging sundalo, pulis, and napakaganda. Ngayon, habang tumatanda ka, nagkakaedad, yung pangarap natin nung bata tayo, somewhat na nag-iiba siya. Hindi ba? So, ang isang conclusion ko when it comes to dreams, aspirations, pangarap sa buhay is, ayun, nagbabago. Ewan, bigla lang akong na-inspire nung nakita ko yung mga napakagandang canola. Oo, yung mga flowers nila ngayon, no? Andito tayo ngayon sa isang spot and tinitignan ko kung may mga lamok pa rin ba kasi nga, ang sasakit eh. Against the light. Walang makita oh. Meron pa din. May mga lamok pa din. Ano ba naman yan? Bad trip. Ha! July na ngayon dito sa Canada and August na next month. Ang ibig sabihin nun, pag September, paparating na ang winter. Yun eh. Basta may burr season, palapit na rin ang winter. But eto tayo, somewhat na ini-enjoy ang summer, ang kapaligiran. Napakatahimik, wala namang tao sa likod. So, para akong abnormal dito, mag-isa, kinakausap tong camera but napakaganda. Malapit lang tayo sa highway but I don't think nakikita nila ako dito. Wala naman akong ginagawang masama. Nandito lang nakatambay. Pinagmamasdan yung napakagandang canola field. Yes. Akala ko nung una, nung first time kong makakita, akala ko sunflower eh. Pero hindi, canola pala. Pangarap. Kailangan magkaroon tayo ng pangarap. Hindi lang as a bata, kailangan habang tumatanda rin tayo, somewhat na, yeah, fine, mahirap ang buhay, madami tayong pinoproblema, but then guess what? Kailangan pa rin nating mangarap eh. Huwag mong gawing excuse yung mahirap yung buhay. Wala akong pinag-aralan. Wala akong ma-accomplish dahil sa ganto, ganyan. Ganto lang yung life ko. Hindi ba? Huwag dapat eh. Minsan nabubulag tayo ng realidad. 'Di ba? Ipinapadama sa atin, napakahirap ng buhay, wala tayong pera, and aakalain mong ganun na. Right? Eto na yung ending mo, wala ka nang pwedeng gawin. Pero hindi eh. Meron eh. Meron. Oo. Kailangan mong mangarap. As much as gusto ko pang magstay, ang dami talagang lamok, walang halong biro, ang lalaki pa nila. Ang isang problema din dito sa Canada tuwing summer, sobrang lala ng init ng weather. So kailangan talaga meron kang aircon, men. Palamigan ng aircon tuwing summer ang mga sasakyan. And then tuwing winter naman, painitan ng heater. So, may mga sasakyan tulad nung akin, ay nako, sobrang luma nung sasakyan ko, 2008 Honda Civic. Hindi ko pa nalalagyan ng Freon, so medyo mainit. Meron pa namang konting push, o may konting buga pa siya. But, kakailanganin na nating palitan soon. Etong kay Mother, itong gamit natin ngayon, so medyo bago-bago pa to. Meron pa siyang madami pang Freon. Napakaganda, pag gantong oras, hindi na rush hour. Sobrang, ayan, may pailan-ilan na lang mga sasakyan. Andito pa rin yung traffic, don't get me wrong. I think lahat naman ng bansa merong traffic, eh. Mapa Canada, Pilipinas, syempre, 'di ba?
US, meron din. So, lahat meron eh. Wala namang totally perfect na bansa, 'di ba? Huwag tayong magreklamo, dayuhan lang tayo dito sa Canada. So, 'yon. Tsaka ang isang bagay pa tuwing summer, naglabasan yung mga luxury car, mga supercars, mga Lamborghini, Ferrari, GTR, Porsche, mga ganyan. Yun yung isang inaabangan ko tuwing summer kasi nga wala eh, tuwing winter tinatago nila, ayaw nilang gamitin kasi nga baka maputikan lang, mantsahan ng snow. Ay nako, mga primadonang mga sasakyan. So kapag gantong summer na wala ng mga snow, saka nila nilalabas yung mga luxury cars. And kailan ba yung last time na nakakita ako ng Lamborghini? I think last week lang, napakaganda, kulay black. Kanina din may nakita akong Corvette, yung bago Stingray C8. Ay nako, napakaganda. Tsaka yung isang kaibahan dito sa Canada, kanina pa ako nagdadrive, pansin nyo wala tayong naririnig na bumubusina. Take 2. Walang ayun na naman, bakit walang bumubusina dito sa Canada. Yun. Meron pa din, paminsan-minsan. Usually, yun yung mga taong siguro green light na, tapos nakahinto ka pa din, doon bubusinahan kanila. But usually, wala, hindi mo siya maririnig. Hindi siya sikat na na trait, I guess. Ang kagandahan dito sa Canada ay mananawa ka sa mga pwedeng puntahang lakes. Napakadami, ang gaganda. And yun yung mga libangan ng mga tao tuwing summer. Magpasyal sa mga lakes, sa mga bulubunduking lugar para makapag-unwind, makapag-relax. Diba? Napakaganda. Last month, nagpunta tayo sa Lake Louise. And medyo malamig pa siya at that time. But ngayon, ay nako, napakaganda. Crystal clear. Oo, ganun na yung kulay ng tubig dun. Mala swimming pool. Kaya napakasikat. Ang daming bumibisita sa Lake Louise kahit na saang bansa pa, mapa US, taga Europe ka man. Kasi nga napakaganda niyang lugar. So, yun. And papalapit na tayo sa barracks. Anyway, napakaganda nung napuntahan nating lugar. Ano nga ba siya? Canola Field, right? And ayun, mangarap tayo. It doesn't matter